Dito sa Magsingal sa Ilocos Sur, may tumutubong halaman na ang tangkay may tinik-tinik, parang cactus. Ang dahon, pinaniniwala ang gamot sa lagnat at impeksyon. Ang tawag nila rito, karimbuaya. Pero para kay Rambo, ang karimbuaya hindi lang halamang gamot. Ito rin daw ang special ingredient ng kanyang lechon manok. May asim, saka may tamis. Tinatanggal niya yung umay. Ang dahon ng karimbuaya na gamit niya sa paglilechon manok, pinipitas lang niya sa bakuran ni Estrella. Waray ka saktok talat tati. Kwan ma'am, nagunagan. Haanan, apay pailaan. Ay, Kailangan din daw mag-ingat sa dagta nito. dapat hawakan natin yung dahon niya para hindi tayo matinikan yung kamay natin. Isa-isa niya munang pinitas ang dahon ng karimbuaya at saka hinugasan. Hiniwa-hiwa niya ito. At iginisa sa bawang. Sa halip na yung nakasanayang tanglad, ito raw ang ipanglalaman niya sa manok na ibinabat niya sa kanyang special marinade. Ito po yung gamit naming pang-inject ng manok para mas malasa sa loob dito sa breast part po niya para mas malasa po kasi dito talaga yung makarni sa manok. Tutukog na natin itong mga manok dito sa bakal. Para hindi sila mangalay kakapaypay, tinutukan nila ang baga ng electric fan. Kailangan daw pirmiring pinapahira ng marinade ang balat ng manok para hindi ito masunog gamit ang piraso ng kawayan na tinalian ng tuwalya. Kailangan nating punasan para hindi agad maluto sa labas. Makalipas ang isang oras, luto na ang juicy at mainit-init nilang karimbuaya lechon manok. Manamis-namis din, nakaiba siya. Yung ganitong normal na size is 300 per piraso po. Kung mas malaki po is 320. Bago naging business owner si Rambo, dati siyang delivery rider. Hanggang taong 2020, nagsagawa siya ng isang fundraiser. Meron kasi akong kabaranggayan na nagkakailangan na ng tulong. Pambili po ng gamot, madami namang bumili. Masarap daw yung lechon manok. Kaya tinuloy-tuloy ko na po. Nagtayo na rin siya ng sarili niyang lechonan na may 2 branch na ngayon. Kahit nahihirapan na ako, kailangan pa rin magpursige. Kasi madami akong pangarap eh. Para sa pamilya ko yung ginagawa ko. Mas tumamis naman daw ang ngiti ng mga taga City of Smiles. Hindi lang daw kasi chicken inasal ang masarap lantakan sa Bacolod City. Pati na rin ang lechon manok na nakalalasing sa sarap. Ang nagpapalinamnam daw kasi ng laman ng kanilang native na manok, tuba o coconut wine. Ito ang lechon native na manok with tuba na 5 dekada nang iniluluto ni Leti. 1975-76, nasa beach kami nagtitinda. Tatay ko, yun ang ninuluto, naglilitsyon ng bisaya na manok. Kaya ginaya namin hanggang ngayon. Ang kinatay na native na manok, tinimplahan ng mga pampalasa at saka pinaliguan ng tuba. Hindi naman makalalasing yung tuba. Matamis, saka mayroon ding maasim. Marinate, mga overnight. Ito ba kasi ito yung ginagawang suka? Napapabilis niya yung pagpapalambot ng mga karne. Pagkatapos, tinuhog ito sa barbecue stick. Aton ihigot, lemongrass man. Agod to, maghamot pagid siya. Pagkatapos ini, isalang ta, kay ato na nga tutoon. At saka inihaw. Kada piraso,
500 to 600 pesos, depende sa laki. naman siya para sa sinamak. Hanapin siya ng saboroso, hindi siya pait, at kadami din siya. Pero sa mga gustong matikman ang lechon ni Letty, made to order daw ito. Hindi naman araw-araw ako nagtitinda eh. Sabado-linggo lang. Pag Lunes tsaka Biyernes, booking lang kung mayroon akong order. Marami mga parinan pumupunta dito kumakain. Hinahanap talaga ako. Sabi nila, ang lata na walang laman, maingay. Pero ang mga latang ito, sa Lapu-Lapu City sa Cebu, may laman naman. Pero gumagawa pa rin ng ingay dahil sa nakapaloob ditong pagkasarap-sarap, ang lechon manok sa lata. Ang paraang ito ng paglelechon, minana pa raw ni Estrella sa kanyang mga magulang. Nagluluto din sila ng litson. Parang ordinary nga oven. Ang loob ng manok, pinuno ng aromatics, mga rekado at herbs. Katulad ng tanglad na pangalis ng lansa at sangig o lemon basil. Tinimplahan at saka ibinalot sa saha ng saging para hindi agad masunog. Sunod niya itong inilagay sa loob ng lata na siyang magsisilbing oven o improvised pugon. Pinapalitan namin ang lata kung marupok na siya. Ang problema, tantsahan kung maluto ito. Kaya dapat pantay ang apoy sa itaas at ilalim ng lata para hindi masunog ang gamit niyang panggatong bunot ng nyog. Ang mga dyan sa loob na absorb sa buong manok ba? Ang litsyong manok sa saha ng saging ay isa sa mga survival food ng mga katipuneros natin at naging paborito din ito ni Gat Andres Bonifacio. Makalipas ang 2 oras, amoy na ang lechon manok sa lata ni Estrella. Sobrang lambot ng laman, tsaka sobrang savory. Ang recipe ni Estrella, ihahain lang daw niya sa tuwing may espesyal na okasyon sa kanilang pamilya. Pero ngayon, plano na rin daw niya itong ibenta. May birthday sir, magluto din kami. Nagpaplano kami na magnegosyo ng litson manok. Hindi chicken o hindi madali ang road to success. Pinaghihirapan ito. Kahit pa halos mangitim na ang dulo ng iyong ilong, kakaihaw o kakaluto. Iisa lang ang pinatutunayan ng mga naglelechon manok kahit gaano kainit ang apoy ng buhay. Kung meron kang determinasyon, tsak, maluluto rin ang tagumpay!